King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 177. Hinahamon ang mga pangunahing disipulo. Una, malaki ang pagkakaiba ng fourth skies mula sa third skies. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang mga sentido kasama ang enerhiya sa paligid niya ay naging mas malakas. Bagamat hindi niya may direktang sumipsip ng enerhiya, maaari pa rin niyang tanggapin ito sa pamamagitan ng paglilinang. Kapag ang isa ay umabot sa antas na ito ay kilala bilang Xiantian. Kapag naabot ng mga martial artist ang Ascended Realm, nagsusumikap sila para sa mas malalaking pagbabago at ang Dao. Nagsimulang maunawaan ni Zhao Feng. Ang mga martial artist ay isa lamang sa mga titulo para sa mga cultivator. May iba pa tulad ng Blood Corpse Protector, na nagpanday ng kanyang sarili sa isang malabangkay na nilalang. Ito ang Corpse Dao. Ang nakatalukbong na figure sa Cloud Forest, na kumokontrol sa hukbo ng mga halimaw upang salakayin ang Guanzhen Province City, ay misteryosong pinagmulan din. Sa mundong ito, mayroong lahat ng uri ng mga pamamaraan at kasanayan sa paglilinang. Ang mga martial artist ay ang pinakanormal at pinakamadaling maging, ngunit sa parehong oras, sila ang may pinakamaraming populasyon. Matapos maabot ang fourth sky of the Ascended Realm, nilinang ni Zhao Feng para sa isa pang 2 araw upang pagsamahin ang kanyang kaharian at ayusin ang mga kasanayan sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Kasama dito ang picture mortal na mga kasanayan at maging ang espiritual na antas ng mga kasanayan. Tiningnan lang sila ni Zhao Feng para makakuha ng karagdagang kaalaman. Ang kanyang pangunahing kasanayan sa pag-aaral ay ang Lightning Inheritance pa rin. Ang inheritance ay naglalaman ng lahat. Pagkakasala, pagtatanggol, paggalaw, at mga lihim na pamamaraan. Sa makatuwid, hindi na kailangan ni Zhao Feng na magsanay ng iba pang mga kasanayan. Makalipas ang 2 araw. Napabuntong hininga si Zhao Feng at umalis siya sa kanyang gusali. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pag-iiba ng enerhiya sa malapit. Nakalusot din si Lin Fan. Tumingin si Zhao Feng sa tiyak na direksyon. Matapos maabot ang fourth skies ng Ascended Realm, ang kanyang mga pandama ay mas matalas. Sa sandaling pumasok si Lin Fan, maraming mga panloob na disipulo ang lumapit at binati siya. Kasama rito sina Prinsesa Yun Mengxiang, Xu Ren, Xiao Sun at ang iba pa. Kapag naabot ng isang panloob na disipulo ang fourth skies, nagkaroon sila ng pagkakataon na maging pangunahing disipulo. Medyo matagal nang nanatili si Lin Fan sa clan at marami siyang mga kaibigan na pumunta para batiin siya. Tumawa si Zhao Feng at pumasok sa gusali ni Lin Fan. Sa loob ng lounge. Binabati kita, Brother Lin para maabot ang fourth sky. Mukhang hindi malayong maging pangunahing disipulo ka na ngayon. Si Brother Lin ay talagang isang dragon sa mga kalalakihan. Kapag lumipad ka, huwag mo kaming kalimutan. Isang kabuuan ng 10 panloob na disipulo ang nagsabing magalang at nambobola. Sa gitna ng karamihan, sina Yun Mengxiang, Xiao Sun at Xu Ren ay may mga komplikadong ekspresyon. Si Yun Mengxiang at Xiao Sun ay hindi naglagay kay Lin Fan sa kanilang mga mata noon dahil ang talento ng huli ay karaniwan lamang. Gayunpaman, pagkatapos ng trial na ito, siya ay naging isang dragon mula sa isang carp at pumasok sa klase ng mga nangungunang disipulo. Walang magawa si Lin Fan habang binabati niya ang mga mambabola. Kaka-rating lang niya sa fourth sky at kailangan niya ng oras para pagsamahin ang kanyang cultivation, ngunit ang mga taong ito ay agad na lumapit at binati siya. Nang pumasok si Brother Zhao, bakit hindi niyo siya pinuntahan? Malamig na tumawa si Lin Fan sa kanyang puso. Nauna nang nakarating si Zhao Feng sa fourth sky ng 2 araw kaysa sa kanya, ngunit walang nang-ahas na gambling siya. Maging ang head disciple na si Yang Gan ay lumapit saglit at umalis. Ngayon, si Zhao Feng ay isang nilalang na nagdala ng kapahamakan saan man siya pumunta. Nabaliw na siya sa pagsasanay sa Lightning Wind Palm at niloko pa niya ang ilang pangunahing disipulo. Pinahiya niya ang mga pangunahing disipulong ito sa Central Division sa harap ng Regulation Elder. Gayunpaman, walang magagawa sa kanya. Sa gitna ng mga pangunahing disipulo, sinuportahan siya ni Yang Gan. Sa buong clan, ang First Elder ay ang master ni Zhao Feng. Sa pag-iisip tungkol kay Zhao Feng, si Lin Fan ay nagkaroon ng masalimuot na damdamin ng pasasalamat, paggalang, pag-usisa.
Brother Lin. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa tapat ng lounge. Dumating ang isa pang tao upang batiin si Lin Fan. Noong una, marami ang walang pakialam kung sino ito, ngunit nang makita nila ang figure, kumikirot ang kanilang mga puso. Ito ay isang mata na kabataan na may asol na hangin, na nagdala sa isang alon ng pagkabigla nang siya ay pumasok sa silid. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Yon Mengxiang at Xiao San. Brother Zhao. Agad na pumunta si Lin Fan upang salubungin ang dumating na may kagalakan. Zhao Feng. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran nang magbago ang ekspresyon ng lahat. Ang mga panloob na disipulong ito ay naging maingat at agad nilang binati si Zhao Feng ng mga ngiti. Tumango si Zhao Feng at binati ang ilang pamilyar na tao. Nagpagulat ito sa lahat ng iba pang mga disipulo na naroroon. Maaaring nakakatakot si Brother Zhao, ngunit ang kanyang ugali ay hindi kasing sama ng mga tsismis. Nakaramdam sila ng spoiled sa pamamagitan lamang ng pagtango ni Zhao Feng sa kanila. Sa mga tsismis, isa siyang brutal na ganid at pinaalis niya ang ilang core na disipulo dahil gusto niya ito. Magaling si Brother Zhao sa trial. Ang sinumang pumasok sa kanyang mata ay tinanggal. Walang sino man ang makakalaban ni Brother Zhao sa Floating Crest trial. Ang mga panloob na disipulong ito ay nagsimulang purihin si Zhao Feng at marami pa nga ang naghudyat na handa silang maging kanyang alipin. Kung tatanungin kung sino ang hindi dapat masaktan, tiyak na si Zhao Feng iyon. Kung ang isa ay sumunod kay Zhao Feng, hindi ba't iyon ay nangangahulugan na magagawa nila ang anumang gusto nila? Si Zhao Feng ay may kakaibang ekspresyon habang umiiling siya. Wala siyang intensyon na kumuha ng kahit na sinong underlings. Brother Zhao, naabot mo na ang fourth sky at pinagsama-sama mo ang iyong pundasyon. Hahamunin mo ba ang mga pangunahing disipulo? Biglang tanong ni Lin Fan na may pag-usisa. Hahamunin ang mga pangunahing disipulo. Ang mga ekspresyon ng ilan sa mga panloob na alagad na naroroon ay nababagabag. Ang mga pangunahing disipulo ay isang buong antas na mas mataas kaysa sa mga panloob na disipulo, tulad ng kung paano mas mataas ang mga panloob na disipulo kaysa sa mga panlabas na disipulo. Kung hindi mo tinatanong, halos nakalimutan ko na iyon. Hinaplos ni Zhao Feng ang kanyang ulo. Bigla niyang naalala na nangako siya sa First Elder na maabot ang nangungunang 5 core disciples at papasok sa 3-clan party. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa nangungunang 5 mapapahintulutan ang First Elder na imungkahi si Zhao Feng para makapasok sa 3-clan party. Ito ang pinakamababang kinakailangan. Kakatawanin nila ang buong Broken Moon clan sa 3-clan party. Nang marinig na talagang hahamunin ni Zhao Feng ang pangunahing disipulo, ang mga kasalukuyang nasa loob na disipulo ay nasa sabik lahat. Ang mga ranggo ng mga pangunahing disipulo ay lubhang nagbago sa nakalipas na panahon. Sa kabuuan, ito ay dahil sa Floating Crest trial. Ang mga lumahok ay lubhang nadagdagan sa paglilinang. Binaligtad ni Yang Gan, Bei Moi, Quan Chen at Ran Xiaoyuan ang buong core disciples ranking. Nauna si Yang Gan, ang head disciple. Naabot ni Bei Moi ang lugar ng pangalawang core na disipulo. Naabot ni na Quan Chen at Ran Xiaoyuan ang ika-5 at ika-6 na pwesto ayon sa pagkakabanggit. Ang lahat ng panloob na mga alagad ay nagulat dito. Nang marinig ni Zhao Feng ang balitang ito, hindi napigilan ni Zhao Feng ang dila. Hindi niya namalayan na siya pala ang paro-paro na lumilikha ng hangin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi lahat ay makapasa sa ikalawang yugto. Kung hindi dahil sa kanya, ang Sky Boundary Island ay hindi magiging isang isla ng yelo. Tama, ang kompetisyon ay hindi kailanman naging ganito kahigpit sa gitna ng mga panloob na disipulo. Napabuntong hininga si Lin Fan. Hanggang ngayon, ang mga disipulo na lumahok sa pagsubok ay dapat na nakuha ang kanilang mga ranggo at ang mga pangunahing disipulo ay dapat na nagpasya. Gayunpaman, napagtanto ng marami na ang pagraranggo ng mga pangunahing disipulo ay malayong matapos. Ito ay dahil ang isang baliw na nilalang ay hindi pa rin kumikilos. Ang taong iyon ay si Zhao Feng. Ang unang lugar sa trial, ang taong nakabasag ng 10,000 taon na tala. Hindi pa rin siya kumikilos. Ngunit ngayon, nakatayo ang huli sa kanilang harapan at hahamunin niya ang mga pangunahing disipulo. Paanong hindi sila matutuwa? Magbabago ba muli ang mga ranggo? Ngunit may iilan na hindi naniwala.
Naniniwala sila na nauna si Zhao Feng sa trial dahil sa swerte. Higit pa rito, hindi nakatanggap ng mana si Zhao Feng at sa makatuwid, wala siyang kapangyarihan o karanasan kumpara sa mga nakatatandang core disciples. Brother Zhao. Mula sa labas ay dumating ang isang boses na puno ng pangingibabaw. Kasabay ng tunog ay isang surge ng malakas na aura. Ang mga panloob na disipulo sa loob ay lahat ay may pakiramdam na hindi sila makahinga. Pagkatapos nilang makita kung sino ang dumating, natigilan sila. Yang Gan. Ang pagiging head disciple na si Yang Gan ay, walang duda, ang pinuno ng nakababatang henerasyon. Ang lahat ay nakaramdam ng pagkasira sa hitsura ni Yang Gan, ang punong disipulo at disipulo ng First Elder. Gayunpaman, walang nag-isip na pupunta si Yang Gan dito para makipagkita sa kanila o batiin si Lin Fan. Ito ay dahil wala silang mga kakayahan at karapatan para sa kanya na gawin ito. Brother Yang. Lumabas si Zhao Feng sa lounge. Brother Zhao, sinabi sa akin ni Master na sabihin sa iyo na makapasok sa nangungunang 5 sa pangunahing disipulo sa lalong madaling panahon. Agad na sinabi ni Yang Gan kay Zhao Feng ang dahilan kung bakit siya lumapit. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, halos hindi mahanap ni Yang Gan si Zhao Feng. Bagaman ang dalawa ay mga disipulo ng First Elder, ang kanilang relasyon ay hindi mabuti o masama. Nilalayo ni Yang Gan ang pagiging perpekto at kahit na ayaw niya kay Zhao Feng, poprotektahan pa rin niya ang huli dahil iisa ang master ng dalawa. Gayunpaman, itong nakababatang kapatid na ito ay lumampas na naman sa kanyang inaasahan. Ito ay lalo na sa Floating Crest Trial. Nauna si Zhao Feng, kaya hindi siya komportable at bahagyang nagseselos. Sana masabi ni Brother Yang kay Master na naabot ko na ang nangungunang 5 sa pangunahing disipulo at hindi na niya kailangang mag-alala. Ngumiti si Zhao Feng at sinabi. Naunawaan niya na naghahanda si Master na i-nominate siya para sa 3-clan party, ngunit nakalimutan na niya ang lahat tungkol dito. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Yang Gan. Saan nagmula ang tiwala ni Zhao Feng? Hindi pa nga siya nakakagalaw at gusto niyang sabihin niya kay Master na nagtagumpay na siya. Hindi ba't nangangahulugan ito na nagsisinungaling siya kay Master? Hindi pwede. Sasabihin ko kay Master na kailangang ayusin ang kay-abangan ni Brother Zhao. Relax, sasabihin ko kay Master eksakto, ang sinabi mo. Tumawa si Yang Gan, at pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Ito ang gusto niyang gawin at talagang ginawa iyon. Kalokohan. Itong Yang Gan na ito ay hindi man lang ako binigbigyan ng mukha. Hindi, kailangan kong makapasok sa nangungunang 5 bago ko makilala si Master. Lumakas ang ekspresyon ni Zhao Feng. Shua. Isang ugong ng kidlat ang tumunog bilang isang after-image ni Zhao Feng na naiwan. Anong uri ng kasanayan sa paggalaw ito? Huminga ng malamig ang lahat ng naroon. King of Gods, Kabanata 178. Hinahamon ang mga pangunahing disipulo, 2. Sa Broken Moon Clan. Sa loob ng isang magandang hardin. Ho! Boom! Isang walang ekspresyon na kabataan ang nakikipag-sparring sa 2 kabataan. Sa puntong ito ng oras, ang mga ilaw ay kumikislap sa hangin at anumang natitirang mga putok ng enerhiya ay nagawang makabasag ng metal. Ang walang ekspresyon na kabataan ay nagawang lumaban ng 2 ng sabay ng hindi natatalo. Isang madilim na asol na patong ng tubig ang nakapalibot sa kanya, na naglalaman ng napakalaking pressure sa loob. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa tabi nito ay maaaring maging sanhi ng pagubo ng dugo ng mga normal na magsasaka sa Ascended Realm. Ang Darkwater Inheritance ay hindi nakakagulat na isa sa pinakamakapangyarihang pamana ng Floating Crest Palace. Umupo si Haiyun Master sa isang kalapit na bato at sinabing may papuri. Ang walang ekspresyon na kabataan ay si Bei Moy at ang 2 pa ay sina Quan Chen at Yuan Ji, parehong mga disipulo ng Haiyun Master. Si Quan Chen ay nasa pinakamataas na 4th skies at ang ika-5 pangunahing disipulo. Si Yuan Ji ay nasa 5th sky at nireranggo ang ika-3 ng pangunahing disipulo. Sa sandaling ito, hindi kayang talunin ng 2 ang pinakabatang si Bei Moy, kahit na magsama sila. Naabot na ng huli ang pinakamataas na 4th sky at nagawa niyang ibalik ang kanyang 2 nakatatandang kapatid. Nagulat sina Quan Chen at Yuan Ji. Mula nang lumabas si Bei Moy sa Floating Crest Trial, lumakas siya ng husto.
Ang kapangyarihan ng dalawang pagtatambal ay madaling maputol ang isang normal na cultivator sa fourth sky, ngunit hindi nito masira ang depensa ni Baymoy. Parang may napakalalim na whirlpool na nakapalibot sa Baymoy, na nagpaparamdam sa bawat pag-atake na parang lumulubog ito sa karagatan. Heavenly Water Mountain Opener. Ikinaway ni Baymoy ang kanyang mga kamay at biglang lumawak ang madilim na asol na alon ng tubig at pinabalik ang dalawa pa. Napaatras si Yuan Ji ng 10 hakbang bago siya nakabawi. Napaatras pa si Quan Chen at halos lumuwa siya ng dugo. Salamat. Ang 3rd Core Disciples at 5th Core Disciples na magkasama ay hindi kayang talunin si Baymoy. Mabuti. Magaling. Moir, marami kang pinagbuti. Sa loob ng 2 taon, walang sino man sa mga nakababatang henerasyon ang makakalaban mo. Pinuri ni Haiyun Master. Nakatayo sa gilid sina Yuan Ji at Quan Chen na may mga ekspresyon ng pagkatulala. Ang huli ay puno ng puot at kawalan ng magawa. Ganito lang kalakas si Baymoy dahil nakatanggap siya ng mana. Sa tuwing naiisip niya ito, kapuputin niya si Zhao Fang. Kung hindi lang dahil sa huli, baka nakatanggap din siya ng mana. Moir, huwag mong itakda ang iyong paningin sa Broken Moon Clan. Sa 3-clan party sa kalahating buwan, maaari mong ipakita ang iyong mga kasanayan. Sa oras na iyon, bibigyan mo ako ng mukha. Ngumiti si Haiyun Master at sinabi. 3-clan party. Sina Quan Chen at Yuan Ji ay nagtinginan sa isa't isa na may nanginginig na puso. Sa lakas ni Baymoy, madali siyang nakasali sa 3-clan party. Gayunpaman, para sa kanila ito ay magiging mahirap. Sa sandaling ito, Elder. May nagdudulot ng gulo sa labas. Isang katulong ang tumakbo papasok. Napabulala si Quan Chen. Sino ang nangahas na gumawa ng kaguluhan dito? Ito ay ang mga disipulo ng First Elder na si Zhao Fang. Pinamumunuan niya ang isang grupo ng mga tao at hinahanap si Brother Quan at hinabol hanggang dito. Gulat na sabi ng katulong. Tumawa si Yuan Ji. Brother Quan, mukhang pahihirapan ka ni Zhao Fang. Gaano man ka-arrogant si Zhao Fang, isa pa rin siyang disipulo. Paano siya mangangahas na gumawa ng kaguluhan sa isang elder? Talagang gustong hamanin ng bastos na ito ang posisyon kong core disciple. Madilim ang ekspresyon ni Quan Chen, ngunit ang kanyang puso sa katotohanan ay labis siyang nag-iingat. Alam niya kung gaano nakakatakot ang lakas ni Zhao Fang. Anong nangyari? Nagsalita si Haiyun Master. Narinig ko na gustong hamanin ni Zhao Fang ang isang core na disipulo. Una niyang hinanap si Brother Quan, ngunit wala si Brother Quan sa bahay. Pagkatapos ay hinanap niya si Brother Yuan at wala rin siyang nakitang tao. Pagkatapos noon, hinanap niya si Brother Bei. Sige. Naiintindihan ko. Dumating siya sa lugar ko. Malalim na sabi ni Haiyun Master. Talaga, Elder. Nanginginig ang katulong. Sa puntong ito, ang kapaligiran sa hardin ay tense. Ang mga ekspresyon ng 3 disipulo ng Haiyun Master ay pangit. Siguradong pinipili ni Zhao Fang ang mga disipulo ng Haiyun Masters. Akala ba niya mahina sila? Nakakatawa. Puno ng galit ang mukha ni Quan Chen, ngunit sa totoo lang tuwang-tuwa siya. Kung siya lang mag-isa, hindi niya siguro matatalo ang bastos na iyon. Pero sa kanilang 3, Zhao Fang. Siguradong malas ka ngayon. Pwede na kayong 3, pero wag niyong gawing mawala ang mukha ko. Kinuwayway ni Haiyun Master ang kanyang kamay. Bagamat naiinis siya sa katotohanang sinadya ni Zhao Fang ang kanyang mga disipulo, siya ay nasa True Spirit Realm at halatang hindi siya makikialam sa nakababatang henerasyon. Higit pa rito, sa likod ni Zhao Fang ay nakatayo si First Elder. Siya at ang First Elder ay hindi madaling gambalain sa kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo. Tara na, umalis ang 3 sa kinaroroonan ng kanilang master. Nakaramdam ng kakaiba si Yuan Ji sa kanyang puso. Ang dalawa ay parang kinasusuklaman nila si Zhao Fang. Sa labas ng gusali ay talagang isang grupo ng mga tao at ang pinuno ay si Zhao Fang. Kaya nagtatago kayong lahat dito. Sinabi ni Zhao Fang sa realisasyon. Pagkatapos niyang umalis sa liblib na paglilinang, halatang haamon muna niya ang mga disipulo ng Haiyun Master. Ngunit ang kakaiba ay wala silang lahat sina Quan Chen, Yuan Ji at Baymoy.
Pagkatapos maglibot at magtanong, nalaman niyang nagtatago ang tatlo sa lugar ng Haiyun Masters. Anong ibig mong sabihin sa pagtatago? Si Quan Chen at ang dalawa pa ay nakaramdam ng disgusto at galit. Ang tatlo ay tinawag ng kanilang guro upang makipagsapalaran sa isa't isa. Ang mga hindi nakakaalam nito ay malamang na naisip na sila ay natatakot kay Zhao Fang. Labanan, sabi ni Zhao Fang at lumingon sa fighting stage. Hindi siya nag-alala na hindi sila sumunod. Nasa harap na sila ng isang elders building. Imposibleng hindi sila lumaban. Pagkatapos noon, sa Central Division, ang mapaghamong yugto. Ito ay ginawa para lamang sa mga panloob na disipulo na makipag-away sa isa't isa. Lumipad si Zhao Fang sa hangin at lumapag siya sa entablado. Sa sandaling ito, mayroon ng dalawang panloob na disipulo na nag-aaway. Nang makita ng dalawa ang one-eyed azure-haired youth na nagbigay ng fourth sky aura, natakot sila sa labas ng stage. Pagkatapos, ang isa pang ilang aura sa fourth sky o mas mataas ay lumapag. Nagkatinginan si Quan Chen at ang dalawa pa at mukhang nagdedesisyon sila kung sino ang unang lalaban. Bahagyang natakot si Quan Chen at hindi niya hinirang ang kanyang sarili. Paano kung sabay-sabay kayong tatlo? Nanunuya si Zhao Fang. Tumahimik ka, mayabang. Sabay na bulalas ni Beimoy at Quan Chen. Siyempre, talagang ayaw ni Zhao Fang na labanan ang tatlo ng sabay-sabay. Hindi naman siya ganoon kamayabang at kahit papayag siya ay hindi magiging ganoon ang tatlo. Brother Quan, umakyat ka muna at subukan ang kanyang lakas. Utos ni Yuan Ji. Mabuti. Kahit ayaw ni Quan Chen, pumayag pa rin siya. Sa entablado, hinarap ni Zhao Fang si Quan Chen. Marami ng mga panloob na disipulo ang dumating pagkatapos marinig kung ano ang nangyayari. Parehong may komplikadong emosyon ang dalawang pares ng mga mata. Ito ay lalo na para kay Quan Chen. Noong nagpunta siya sa Guanzhen Palace, gaano siya kadominant. Sa oras na iyon, hindi man lang siya tumingin kay Zhao Fang ng diretso. Hindi niya naalala si Zhao Fang. Ngayon, kumirot ang ulo ni Quan Chen at mayroon siyang pag-aalala at takot sa loob niya. Hindi dahil hindi pa nag-away sina Zhao Fang at Quan Chen. Ginawa nila ito sa trial. Ngunit sa huli, si Quan Chen ay naloko. Hahaha, Brother Quan Chen, gusto mo bang pakalmayan kita? Gaano katalas ang mga mata ni Zhao Fang? Nakuha na niya ang palatandaan ng pag-atres sa mga mata ni Quan Chen. Ang huli ay walang tunay na layunin sa pakikipaglaban. Tumahimik ka. Hindi ito laban sa ating mga dila. Bulalas ni Quan Chen. Binunot niya ang kanyang espada at hiniwa si Zhao Fang. May ginawang marka sa itim na bato sa sahig ng entablado. Ang batong ito ay mas matigas pa sa mababang uri ng mortal na armas. Napakalakas ng pag-atake. Ang mga disipulo sa ibaba ay nag-usap ng kanilang mga dila. Ang sandata na hawak ni Quan Chen ngayon ay nasa middle grade at siya mismo ay nagsanay sa mataas na ranggo ng mga kasanayan. Noong nakikipaglaban siya kay Beimoy, hindi siya gumamit ng armas. Hihihi. Naniniwala ka bang mananalo ako sa paggamit lang ng dila ko? Bahagyang tumawa si Zhao Fang. Sure. Agad na nawala ang kanyang anyo at nakaiwas siya sa pag-atake. Huwag kang mayabang. Kung may kakayahan ka, huwag mong gamitin ang iyong mga kamay. Bulalas ni Quan Chen. Oo naman, ipapakita ko sa iyo. Tumayo si Zhao Fang habang nasa likod ang kanyang mga kamay at huminga siya ng malalim. Boy. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isang invisible mental energy sound attack ang bumaril kay Quan Chen. Kung saan napunta ang pag-atake ng tunog ng enerhiya ng isip, naroon ang tunog ng kulog. Huwang! Parang tinamaan ng kidlat si Quan Chen. Nanginginig ang kanyang figure at kumulo ang kanyang dugo. Halos mapasok siya ng dugo sa ginawa niyang pagdalaw noon. Ang mental energy sound attack ni Zhao Fang ay direktang tumusok sa kaluluwa at gagamit ng matataas na vibrations para mabigla ang katawan. Pagkatapos matanggap ang lightning inheritance, gagamitin ito ni Zhao Fang bilang batayan para sa lahat. Maging ang pag-atake ng tunog ng enerhiya ng kaisipan na ito ay naglalaman ng hagong ng kulog. Higit pa rito, hindi malakas ang loob ni Quan Chen. Mas mahina siya kaysa kina Beimoy at Lin Fan. Sa makatuwid,
Ang unang round pa lang ng mental energy sound attack ay naging sanhi ng pagkatisod ni Quan Chen at halos lumuwa ng dugo. Boy! Boy! Agad na niluwa ni Quan Chen ang isang subo ng dugo habang ang kanyang mukha ay namutla. Ang lakas ng pag-iisip ay orihinal na kahinaan niya at ngayon, ang sound attack ni Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa pagsubok, lalo na pagkatapos sumanib sa kaunting lightning inheritance. Paano ito posible? Hindi man lang ginalaw ni Brother Zhao ang kanyang mga kamay. Ang bibig lang niya ay umubo ng dugo si Quan Chen. Natigilan ang mga nanonood. Brother Quan, gamitin ang iyong tunay na puwersa upang protektahan ang iyong mga tainga at iba pang mahihinang bahagi. Sinabi ni Yuan Ji. Alam niya na ang mental energy sound attack ni Zhao Fang ay gumamit ng tunog sa pag-atake. Dahil sa kanyang mahinang kalooban, kahit na ginamit niya ang kanyang tunay na puwersa bilang proteksyon, haharangan lamang nito ang 10 hanggang 20% ng pinsala. Sabi ni Zhao Fang. Sa mental energy sound attack, ang mental energy ang mahirap ipagtanggol. Ito ay nagpanik ng isa at sa ilalim ng sitwasyong iyon, paano nila lubos na maipagtatanggol? Kung ito ay isang taong may rock-hard will at mataas na cultivation, ang epekto ng mental energy sound attack ni Zhao Fang ay bababa sa kapangyarihan ng hindi bababa sa kalahati. Sa kasamaang palad, hindi si Quan Chen. Sa kabaligtaran, lalo siyang natakot kay Zhao Fang. Boy! 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 Si Zhao Fang ay nagluwa pa ng ilang pag-atake. Plop! Damaloy ang dugo mula sa tenga at ilong ni Quan Chen habang siya ay nahimatay. Masyadong mahina. Umiling si Zhao Fang at naisip niya na talagang may talento siya sa landas ng mental energy. Ngunit kahit na ang Floating Crest Trial ay walang angkop na mana para sa kanya. Ang Lightning Inheritance ay pangalawa lamang sa pinakamahusay na opsyon na magagamit para sa kanya. King of Gods, Kabanata 199. Unang salungatan. Brother Quan. Nang makitang ibinuka ni Zhao Fang ang kanyang bibig at bumagsak si Quan Chen sa lupa, nagulat ang mga tao sa paligid ng entablado. Maraming tao ang huminga ng malamig. Sa sandaling ito, hindi lamang si Zhao Fang ang nagpakita ng matinding lakas, nagdala rin siya ng misteryo. Masyadong nakakatakot. Nang hindi man lang ginamit ang kanyang mga kamay, binugbog niya si Brother Quan. Paano ito posible? Si Brother Quan ay nasa ikalimang ranggo ng mga pangunahing disipulo. Ang panloob ng mga disipulo ay puno ng pagkabigla at hinala. Ang ilan sa kanila ay nag-iisip pa nga na ang buong bagay ay kumilos. Ito ba ang lakas ni Brother Zhao? Bumilis ang tibok ng puso ni Lin Fan. Sina Yon Mengxiang at Xiao Sun sa gilid ay parehong parang kahoy na manok. Kalahating taon lamang ang nakalipas, magkasama silang pumasok sa Broken Mon Clan at ngayon ay umabot na sa ganoong punto si Zhao Fang. Puno ng panghihinayang si Prinsesa Yon Mengxiang. Mula nang piliin ni Zhao Fang ang landas ng martial arts at ang Lightning Wind Palm, sumuko na siya kay Zhao Fang. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, ang huli ay naging disipulo ng First Elder at sinira niya ang 10,000 taon na tala. Matapos talunin si Quan Chen, si Zhao Fang ay ikalima na ngayon sa ranggo ng mga pangunahing disipulo. Naabot niya ang kanyang orihinal na layunin, ngunit kasama sina Yuan Ji at Bei Moi dito, ang laban ay hindi magtatapos dito. Susunod. Tumunog ang boses ni Zhao Fang habang nagsimula siyang magplano. Sa oras na ito, ipinadala ni Yuan Ji ang kanyang tunay na puwersa sa katawan ni Quan Chen at tiniyak niyang walang problema ang huli. Hayaan mo ako. Paakyat na sana si Bei Moi. Mauuna muna ako. Pinigilan ni Yuan Ji si Bei Moi. Tinansya niya na ang lakas ni Zhao Fang ay nasa parehong antas man lang ni Bei Moi, ngunit mas kakaiba siya kaya dapat niya muna itong subukan. Ang plano niyang ito ay hindi kasama kung paano siya mapapahiya. Ito ay para sa higit na kabutihan. Dahil si Bei Moi ang pinakamalakas, dapat siyang iwan hanggang sa huli, kaya mas mataas ang tsansa na manalo. Sa entablado, hinarap ni Zhao Fang si Yuan Ji. Naabot na ng huli ang fifth sky ng Ascended Realm at madali niyang nalampasan si Quan Chen sa mga tuntunin ng lakas at katalinuhan. Pagkatapos niyang umakyat, hindi siya nagpadalos-dalos. Boy! Ibinuka ni Zhao Fang ang kanyang bibig at isang stream ng sound shot patungo kay Yuan Ji. Malamig na tumawa si Yuan Ji at kaagad, nabuo niya ang isang layer ng totoong puwersa sa paligid ng kanyang mga tainga.
Kasabay nito, ang kanyang kalooban ay hindi isang bagay na may kukumpara kay Quan Chen. Dahil mas mataas din ang kanyang cultivation, ang sound attack ni Zhao Fang ay 20 hanggang 30% na lang ang natitira, na halos walang epekto. Hindi man lang nagulat si Zhao Fang, nagsusubok lang siya. Ang kanyang pinakamalaking kayamanan ay mental na enerhiya, ngunit wala siyang anumang mga kasanayan o pamana tungkol dito. Heaven Leisure Step. Tila mabagal ang figure ni Yuan Ji nang gumalaw siya, ngunit tila binagalan niya ang lahat ng nasa paligid niya. Shua. Ang figure ni Zhao Fang ay kumislap sa hangin at halatang mas mabilis siya kaysa kay Yuan Ji. Ngunit pinabagal ng huli ang lahat ng bagay sa paligid niya at sa makatuwid, hindi siya natakot. Lightning Wind Palm. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang pinakamakapangyarihang kasanayan at nagpadala ng mga sajetsit ng kidlat na binalot ng isang ipoy-po patungo kay Yuan Ji. Sa isang pagsabog, ang dalawang galaw ay mabigat na nagsalubong. Nanigas ang anyo ni Yuan Ji at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang siya ay pilit na pina-atras. Nang makipagsagupaan siya kay Zhao Fang, nakaramdam siya ng pamamanhid. Bukod doon, ang kapangyarihan ng Lightning Wind Palm ni Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa inaakala. Sa tuwing mag-aaway ang dalawa, mamanhid si Yuan Ji at kumukulo ang dugo ng magulong kapangyarihan. Kung si Quan Chen imbes na siya, malamang ay hindi na niya kayang tanggapin ang isa o dalawang hit. Sa ibaba, bahagyang solemn na ang ekspresyon ni Beimoy. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Fang ay higit na kapangyarihan kaysa sa naisip niya. Lightning Wind Raging Dragon. Itinulak ni Zhao Fang ang kanyang palad at isang berdeng hangin na kaakibat ng kidlat ay nabuo bilang isang dragon. Sa gitna ng huni ng kulog, ang palad ay tumulak pasulong. Naninigas ang katawan ni Yuan Ji at hindi siya nakaiwas, ibig sabihin ay kailangan niyang iikot ang lahat ng kanyang tunay na puwersa at diretsyong gawin ang tama. Shock ang Yuan Ripple. Isang bola ng liwanag na nabuo mula sa totoong puwersa ang lumitaw sa palad ni Yuan Ji na sumabog at bumangga sa nakakatakot na Lightning Dragon. Boom! Agad na nabalot ng alon ng alikabok ang figure ng dalawa at hindi na makilala ang dalawa. Ang isa sa mga figure ay kasing tahimik ng bundok at ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin. Ang ibang figure, gayunpaman, ay itinulak pabalik. Paano siya magiging ganito kalakas? Ang kapangyarihang ito ay sapat na upang pumatay ng isang normal na cultivator sa Fifth Sky. Naiwan ang mga paso sa buong katawan ni Yuan Ji. Shoo! Isang kidlat mabilis na figure ang biglang sumara kay Yuan Ji sa ilalim ng saklaw ng natitirang kidlat. Anong klaseng kasanayan sa bilis yan? Paanong napakabilis? Nanginig ang puso ni Yuan Ji, ngunit walang sapat na oras para umiwas at pinalipad siya ni Zhao Fang sa isang palad. Wow! Yuan Ji dumura ng isang subo ng dugo sa himpapawid at siya ay lumipad pababa ng entablado. Sa loob ng 10 galaw, si Yuan Ji, na nasa 5th sky ng Ascended Realm, ay natalo. Muling nag-usap ang mga manonood. Hindi lang mga alagad ang nanonood, mayroon ding ibang miyembro ng clan. Susunod, huminga ng malalim si Zhao Fang. Para matalo si Yuan Ji ng ganito kabilis, siya ay gumamit ng 70% dagdag ng kanyang lakas, hindi kasama ang kanyang kaliwang mata at kapangyarihan sa linya ng dugo. Matapos talunin si Yuan Ji, ang ranggo ni Zhao Fang ay ikatlo na ngayon sa mga pangunahing disipulo. Anong mapangwasak na kapangyarihan? Kailan naging napakalakas ng Lightning Wind Palm? Kahit ako ay natutokso na matuto nito. Tatalunan ba ni Zhao Fang ang lahat ng mga disipulo ng Haiyun Master? Ang daming napag-usapan. Kabilang sa mga manonood ay kasama si Central Division Vice Head Lee. Vice Head, kailan naging ganoon kalakas ang kapangyarihan ng Lightning Wind Palm? Bulalas ng isang deacon. Ang Lightning Wind Palm na iyon ay malinaw na naperpekto at ang layunin ng kidlat ay mas dalisay. Hindi nakakagulat na kinuha ng First Elder si Zhao Fang bilang isang pangunahing disipulo. Dapat iyon ang dahilan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Vice Head Lee. Hindi nakapagtataka. Kung hindi dahil dito, hindi kukuha si First Elder ng isa pang pangunahing disipulo na nagsasanay sa Lightning Wind Palm. Napamulat ang deacon. Mukhang hindi lang malakas ang comprehension ni Zhao Fang dahil nagagawa niyang eye upgrade at gawing perpekto ang kasalukuyang Lightning Wind Palm.
May kaugnayan kaya ito sa trial? Bulong ni Vice Headley sa sarili. Sa oras na ito, si Zhao Feng na lang ang natitira sa entablado. Magpahinga ka muna at magkakaroon tayo ng patas na laban. Walang ekspresyong sabi ni Beimoy. Alam niya na si Zhao Feng ay malamang na gumugol ng kaunting lakas upang talunin sina Yuan Ji at Quan Chen. Naunawaan ni Zhao Feng na gusto ni Beimoy na magkaroon ng patas na laban sa kanya at walang kalamangan. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga manonood. Dahil sa kumpiyansa ni Beimoy, hinihintay ng lahat ang darating na labanan. Malapit na. Ang lakas ni Zhao Feng ay umabot sa pinakamataas at sinabi niya. Tapusin na natin ta, Beimoy. Nagkaroon na tayo ng deal bago tayo pumasok sa clan at ang laban na ito ang deal. Talagang matagal ko nang hinintay ang laban na ito. Mas malakas ka sa inaakala ko at karapat-dapat kang maging kalaban ko. Umakyat si Beimoy sa stage. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, natigilan ang mga tao. Ang ilang hindi alam kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawa ay nag-usisa. Ano ang relasyon ng dalawa? Ang mga nakakaalam ng katotohanan ay sina Quan Chen at Yuan Ji lamang. Kasabay nito, sa isang mataas na gusali sa tuktok ng bundok. Shuran, Shuran. Paano magiging mga alagad mo ang dalawang kababalaghan? Bulong ni Haiyon Master sa sarili. Sa entablado, nagkatitigan sina Zhao Feng at Beimoy na may mataimtim na ekspresyon. Wala sa kanila ang mayabang. Northern Darkwater Shadow. Kumikislap ang figure ni Beimoy at lumitaw ang mga figurang gawa sa tubig. Ang kanyang tunay na katawan ay agad na sumanib sa pagitan ng mga figure, na nagpapahirap sa pagbibigay kahulugan kung alin ang totoo. Nang hindi ginagamit ang kanyang kaliwang mata, hindi man lang makita ni Zhao Feng kung alin ang tunay. Anong malalim na kasanayan? Napabuntong hininga si Zhao Feng sa paghanga. Talagang sobrang galing ni Beimoy. Illusion Fish Shadow Step. Lumabo ang figure ni Zhao Feng at agad na lumitaw ang iba't ibang mga ilusyon, sinusubukang linlanggan ang nararamdaman ng mga kalaban. Sa entablado ay lumitaw ang ilang kumikislap na figure, na nagpalabo sa mga mata ng mga nanonood. Ang Illusion Fish Shadow Step ay nilikha ni Zhao Feng sa pamamagitan ng pagsasama ng malaking dami ng mga kasanayan sa paggalaw at ang larawan ng Illusion Fish. Sa katotohanan, ang kasanayang ito ay baguhan lamang na bersyon. Ang no-upgrade na bersyon ay tinawag na Illusion Fish Lightning Arc Step. Gayunpaman, si Zhao Feng ay hindi nakakuha ng sapat na pag-unawa mula sa Lightning Inheritance at ang Illusion Fish Lightning Arc Step ay hindi pa na perpekto. Bahagya lang niya itong ginamit para talunin si Yuan Ji. Si Zhao Feng ay hindi nang ahas na gumamit ng masyadong maraming kidlat dahil ito ay magbubunyag ng katotohanan na natanggap niya ang Lightning Inheritance. Maaari lamang niyang gamitin ang Lightning Wind Palm bilang takip. Northern Dark for Heavy Strike. Madilim na aswal na alon ng tubig na durog. Para silang 10,000 kilo ng tubig na naniningil kay Zhao Feng. Lightning Wind Destruction. Nagugnay ang kidlat at hangin sa palad ni Zhao Feng at may kapangyarihan itong sirain ang lahat. Ang dalawang kapangyarihan ay magkasalungat ng husto. Crack. Ang pagsabog ay 10 yarda sa radius at ang lakas ay halos maihahambing sa sixth sky ng Ascended Realm. Anong lakas? Nagulat ang mga deacon sa paligid ng entablado. Bukod sa head disciple, walang ibang inner disciple ang makakapigil sa dalawang halimaw na ito. Lightning Wind Raging Dragon. Darkwater Mountain Opener. Kahit na mas malalakas na galaw ay nabasag at dalawang figure ang makikitang nagpapalitan ng mga galaw. Sa isang tiyak na punto ng panahon, ang dalawang figure ay lumilipad ng daan-daang metro ang taas sa himpapawid at sila ay nagpalitan ng 10-10 galaw. Medyo malupit ang ekspresyon ni Zhao Feng at inilipat niya ang kanyang Lightning Wind Palm, na naglalaman ng kaunting Lightning Inheritance. Gayunpaman, ang depensa ni Beimoy ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Maaaring makuha ng madilim na asol na tubig ang karamihan sa pinsala. Ang isang taong kasing lakas ni Zhao Feng ay hindi pa nakalusot sa depensa ni Beimoy. Mula rito, makikita kung gaano kalaki ang huli. Anong pamana ang nauugnay sa tubig at may depensa bilang forte nito? Tinansya ni Zhao Feng na kung hindi ginagamit ang kanyang bloodline power, hindi siya mananalo. Siyempre, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Beimoy.
Sa tuwing makikipagsagupaan siya kay Zhao Fang, ang kanyang mga paa ay bahagyang manhid at pagkatapos na maramdaman ang epektong ito ng tuloy-tuloy, ito ay kakilakilabot. Nang mas lalong tumindi ang labanan ng dalawa. Mabilis na nababawasan ang tunay na puwersa ng dalawa. Pagkatapos ng isa pang daang galaw o higit pa, ang dalawa ay humihinga at halos hindi na makatayo. Mula sa simula hanggang sa wakas, pinanghawakan ni Zhao Fang ang inisyatiba at pinilit si Beimoy, ngunit hindi niya nalampasan ang depensa ng huli. Ito dapat ang pinakamagandang resulta. Napaisip si Zhao Fang. Sige, ang laban na ito ay nagtatapos bilang isang draw. Lumapit si Vice Headley at itinigil ang laban. Ang dalawa ay mga henyo ng clan at hindi sila dapat magkaroon ng anumang aksidente. Draw. Napabuntong hininga si Yuan Ji. Kung nanalo si Zhao Fang, nangangahulugan ito na ang lahat ng mga disipulo ng Haiyan Master ay natalo. Tumingin ng malalim si Beimoy kay Zhao Fang bago umalis kasama ang dalawa pa. Anong mapangwasak na opensa? Ang pangalawang Beimoy ay bumalik sa kanyang pwesto, tumagas ang isang sumirit na dugo mula sa kanyang bibig. Hindi niya kayang tanggapin ang patuloy na nakakabaliw na pag-atake mula kay Zhao Fang gaano man kalakas ang kanyang depensa. King of Gods, Kabanata 200. Higit pa sa kakilakilabot. Nang matapos ang labanan, halos hindi makagalaw si Zhao Fang. Sumasakit ang kanyang mga kalamnan at nawala ang kanyang tunay na puwersa. Mas totoong puwersa ang ginugugol sa opensa kaysa depensa. Higit pa rito, ang cultivation ni Beimoy ay umabot na sa pinakamataas na antas sa Fourth Sky, ibig sabihin ang kanyang tunay na puwersa ay mas siksik kaysa sa akin. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay solemn. Iyon na talaga ang pinakamatinding labanan na naranasan niya mula noong pumasok siya sa Broken Moon Clan. Wala pang nakalaban sa kanya ng draw noon. Si Beimoy talaga ang kababalaghan ng Broken Moon Clan. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Kung magpapatuloy ang dalawa, malamang ay aminin na niya ang pagkatalo dahil sa totoong puwersa niyang ginagastos. Siyempre, mula sa simula hanggang ngayon, si Zhao Fang ay hindi gumamit ng anumang bloodline power at gumamit lamang siya ng kaunting kidlat. Kung gagamitin ang kanyang bloodline power, mananalo si Zhao Fang nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, mas gugustuhin niyang matalo kaysa gawin ito. Ang pakikipaglaban sa isang draw ay ang pagiging low-key na desisyon ni Zhao Fang, ngunit si Beimoy ay mas malakas kaysa sa inaasahan at ang kaunting pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng pagkatalo. Zhao Fang. Bahagyang ngumiti si Vice Headley at naglakad siya palapit. Sa kanyang karanasan, masasabi niya na ang tunay na puwersa ni Zhao Fang ay halos naubos na. Vice Headley. Ngumiti si Zhao Fang at binati si Vice Headley. Isa siya sa iilan na nag-aalaga sa kanya noong papasok pa lang siya sa clan. Zhao Fang, mukhang perpekto na ang iyong Lightning Wind Palm. Nagtataka na tanong ni Vice Headley. Tama iyan. Pagkatapos ng aking pag-upgrade, ang Lightning Wind Palm ay hindi magkakaroon ng panganib bago ang ika-6 na antas. Hindi itinago ni Zhao Fang ang katotohanan ito. Ito ay nangangahulugan na sa pinakamataas na antas ay magkakaroon pa rin ng panganib. Bahagyang nadismaya si Vice Headley. Sa kanyang antas, ang ika-6 na antas lamang ng Lightning Wind Palm ang magpapagalaw sa kanya. Malalim na sinabi ni Zhao Fang. Ang pinakamataas na antas ay may kakayahang ipatawag ang 9 Tribulations Lightning, na maaaring pumatay sa sinumang nilalang sa ilalim ng True Spirit Realm at maging ang mga nasa True Spirit Realm ay magiging maingat. Hindi posible na wala itong panganib. Tumanggaw si Vice Headley matapos marinig ito. Ito ay hindi posible para sa isang napakalaking kasanayan na walang panganib. Ang pinakadakilang kayamanan ng Lightning Wind Palm ay narito. Kahit na ang nasa kalahating hakbang ng nasa True Spirit Realm ay maaaring mailipat. Sa totoo lang, may isa pang punto na hindi sinabi ni Zhao Fang. Ang Lightning Wind Palm ay naperpekto niya muli at mayroon na ngayong 7 antas sa halip na 6. Ang ika-6 na antas ay hindi nagawang ipatawag ang 9 Tribulations Lightning, ngunit maaari nitong ipatawag ang kapangyarihan ng natural na kidlat mula sa langit. Kahit na ang ika-6 na antas ay mas mahina na ngayon, ang panganib na kasangkot ay bumaba din. Kasama sa ika-7 antas ang paggamit ng Lightning Inheritance at kapag nagtagumpay ang isa, makokontrol nila ang kidlat at kahit na harapin ang mga nasa True Spirit Realm. Ngunit hanggang ngayon,
Ang ikapitong antas ni Zhao Feng ay nagsisimula pa lamang na malikha. Oh, oo, Vice Headley, may kailangan ako ng tulong mo. Biglang may naalala si Zhao Feng. Anong kailangan mo? Si Vice Headley ay lubos na magalang at pinamunuan niya si Zhao Feng sa Central Division para sa isang mas pribadong pag-uusap. Ang mga karaniwang alagad ay walang ganoong pagtrato. May dalawang bagay. Gusto ko munang magtakda ng clan mission. Isinulat ni Zhao Feng ang mga pangalan ng ilang materyales sa piraso ng papel. Kinailangan silang lahat para ayusin ang Yin Shadow Cloak. Bagamat mahahanap din ni Zhao Feng ang mga ito, mas simple itong bilhin dahil malaki ang pera niya. Maraming nakatataas sa clan ang magtatakda ng misyon at gagawin nilang mga disipulo ang mga mapagkukunan na kailangan nila. Nagpasya si Zhao Feng na magtakda ng isang misyon. Tiningnan ni Vice Headley at ang listahan at nagulat. Ang halaga ng mga materyales na ito ay umaabot sa isang malaking halaga. Alam ko, ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong primal crystal na mga bato. Walang pakialam si Zhao Feng. Binigyan siya ng clan ng 8,000 mababang grade primal crystal stones, na nagkakahalaga ng 800 substandard primal crystal stones. Ang pera na pinakaginagamit ay substandard primal crystal stones at ang high-class exchange lang ang gagamit ng low-grade primal crystal stones. Sige, dahil marami kang primal crystal stones, kaya kong ibigay ang misyon na ito para sa iyo. Si Vice Headley ay lubhang mapagpasyahan. Upang itakda ang misyon ay nagkakahalaga ng isang tiyak na halaga ng mga primal na kristal na bato at mga puntos ng kontribusyon. Ito ang bayad sa paghahanap ng mga mapagkukunan. Walang gagawa ng kahit ano ng librera. Pagkatapos ay sinabi ni Zhao Feng kay Vice Headley na gusto niyang umuwi. Kalahating buwan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Vice Headley, medyo mahaba ito. Karamihan sa mga clans ay talagang mahigpit. Magiging maswerte ang isa na magkaroon ng ilang araw na pahinga, mas mababa sa kalahating buwan. Iniisip ng alagad dito na maaari kong tanggapin ang isang normal na misyon at sabay-sabay akong bumisita sa bahay. Naisip ni Zhao Feng ang lahat. Sa katunayan, ito ay masyadong mahaba para sa isang kalahating buwan na bakasyon, ngunit kung siya ay umalis na may pangalan ng pagpunta sa isang gawain, ang limitasyon ng oras ay iba. Guangzhou Province. Mayroong isang misyon doon, ngunit mayroon itong 5 bituin. Sabi ni Vice Headley. Karaniwang nangangailangan ng 5 bituin na misyon ang isang tao sa Fifth Sky. Tiningnan ni Zhao Feng ang impormasyon at ang gawain ay ang pagsisiyasat ang mga landas ng isang clan mula sa ibang lugar. Ang ibig sabihin ng lugar ay hindi mula sa bansang ito ang paksayon. Kung pinalawak ang saklaw, maaaring hindi ito maging puwersa sa 13 bansa. Ang kontinente, kung tutusin, ay masyadong malaki. Ang hilagang kontinente lamang ay may milyon-milyong angkan. Sino ang makakaalam kung saan nanggaling ang puwersang ito? Gawain. Upang magsiyasat ang kasaysayan ng clan na ito at tansyahin ang kanilang lakas. Kung maaari, alamin ang kanilang layunin. Walang problema, pagsisiyasat ang forte ko. Si Zhao Feng ay may kumpiyansa na kinuha ang misyon. Natural siya pagdating sa pagsisiyasat dahil sa kaliwang mata niya. Higit pa rito, mayroon na siyang inheritance item, ang Yin Shadow Cloak. Maaari nitong burahin ang kanyang aura at bigyan siya ng invisibility, na magbibigay sa kanya ng pinakamahusay na kalamangan sa pagsisiyasat. Matapos gawin ang misyon, nagpaalam si Zhao Feng kay Vice Headley at hinanap niya si First Elder. Parehong naroon si First Elder at Yang Gan. Ang huli ay dumating kamakailan at iniulat niya si Zhao Feng sa First Elder. Zhao Feng, natapos mo na ba ang target na ibinigay ko sa iyo? Natawa si First Elder. Tapos na. Pagkatapos ay sinabi ni Zhao Feng ang pangkalahatang kwento kung paano niya hinamon ang mga pangunahing disipulo. Nagulat si Yang Gan nang marinig niya ito. Sa isang kisap mata, hinamon ni Zhao Feng ang 3 core disciples at halos talunin ang lahat ng mga disipulo ng Haiyun Masters. Zhao Feng, may alitan ka ba sa Haiyun Master? Bahagyang natigilan si First Elder. Master, mayroon talagang maliit na away. Pagkatapos ay sinabi ni Zhao Feng sa First Elder tungkol kay Lord Guanzhen. Hindi naman ito masyadong sikreto at matagal nang gustong sabihin ni Zhao Feng kay First Elder para maprotektahan si Lord Guanzhen. Hindi nakapagtataka.
Narinig ko na ang Haiyon Master ay bata pa noon at marami siyang nasaktan. Gayunpaman, gusto kong huwag mong palakihin ang awayan. Sinabi ng First Elder. Maging mahinahon, Master. Wala ako dito para sa paghihiganti, isa lang ang layunin ng disipulong ito, at iyon ay ang malampasan ang Haiyon Master at talunin siya. Ito lang. Agad na sinabi ni Zhao Fang ang kanyang layunin. Malalim na sinabi ng First Elder. Kung ito lang, wala akong laban dito. Bahagya rin siyang natuwa na kinuha niya ang mga alagad na ito. Tila ang huli ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pagkakaibigan at emosyon. Kung talagang naabot ni Zhao Fang ang hakbang na iyon, matutuwa siya. Nag-aalala lang ang disipulong ito na baka hindi ako payagan ni Haiyon Master na lumaki at madala pa ito kay Shuran at sa iba pa. Agad na sinabi sa kanya ni Zhao Fang ang kanyang mga alalahanin. Huwag kang mag-alala, kasama ako dito, hindi maglalakas loob ang Haiyon Master na atakihin ka at ipinagbabawal sa clan ang pagkuha nito sa mga kaibigan at pamilya. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni First Elders. Ngunit ang iyong Master, ako, ay hindi maaaring makagambala sa kompetisyon sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Idinagdag ni First Elder. Tumanggo si Zhao Fang. Sa awtoridad at kapangyarihan ng First Elders, hindi siya makikialam sa mga kabataan. Katulad ngayon, halos matalo ni Zhao Fang ang lahat ng tatlong disipulo ng Haiyon Master, ngunit hindi nakialam ang huli. Sa pangako ng First Elder, walang kamag-anak sa kanya ang maaapektuhan, walang dapat ipag-alala si Zhao Fang. Ang layunin ng Haiyon Master ay gamitin si Beimoy para supilan ako. Gayunpaman, hindi niya alam na sa mga tuntunin ng tunay na lakas ay hindi ko si Beimoy ang katapat ko. Napaisip si Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit hindi niya natalo si Beimoy ay dahil magagamit niya ang huli bilang tagapaghasa. Habang lumalaki si Zhao Fang, ganoon din ang ginagawa ni Beimoy. Ang dalawa ay parehong nakatanggap ng mga mana mula sa Floating Crest Palace. Sa napakagandang tagapaghasa, paanong hindi ito magagamit ng Haiyon Master? Bago siya umalis, nagbabala ang First Elder. Dapat kang bumalik sa kalahating buwan para sa 3-clan party. Ngayong naabot na ni Zhao Fang ang nangungunang tatlo sa mga pangunahing disipulo, wala nang makakapidyaw sa kanya na pumunta. Pagkatapos umalis sa First Elder, inayos ni Zhao Fang ang ilang mga gamit at inilagay niya ito sa kanyang interspatial bracelet. Sa ikalawang araw, umalis si Zhao Fang sa Broken Moon Clan. Habang ginagawa niya iyon, napagtanto niya na parehong nakarating sina Nan Gongfan at Yang Qingshan sa Ascended Realm at papunta na sila para maging mga panloob na disipulo. Tumanggo si Zhao Fang. Pagkatapos maging isang panloob na disipulo, sila ay magiging mahalagang mga alagad na palakihin at hindi isang langgam na basta-basta madudurog. Sa parehong araw, umalis si Zhao Fang. Nagtipon ang ilang elder at ang clan master. Ang Linmon clan ay nagpadala ng isa pang imbitasyon. Ang bawat clan ay mayroon lamang 3 nominado sa pagkakataong ito. Malumanay na sabi ng clan master. Kadalasan, 4 hanggang 5. Bakit ngayon kakaunti lang? Bahagyang nagulat si Haiyon Master. Narinig ko na ang mga henyo ng Silvermon Clan at Linmon Clan ay napakalakas sa pagkakataong ito. Isang tao mula sa bawat clan ang nakatanggap ng mana sa kani-kanilang mga trial. Nagpatuloy ang Clan Master. Naging solemn na ang mga pananalita ng mga elder. Parehong ang Linmon Clan at Silvermon Clan ay may mga disipulo na tumatanggap ng mga mana. Karaniwan, bawat daang taon o higit pa, 1 o 2 disipulo lamang ang tatanggap ng mana at ang mana ay hindi masyadong makapangyarihan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang bawat clan ay may isang tao na tumatanggap ng mana. Magiging mahigpit ang kompetisyon.